Halos 2 dekada nang iniingatan ng actor at filmmaker na si Jun Sabayton ang lumang film roles na ito. Pamana kasi ng kanyang lola Ingay. Binigay kasi sa akin yon, nung time na yon, siguro mga around 2008. Sabi niya, yun na lang daw yung tanging kayamanan na meron siya. Ang laman ng mga rolyo ng film, hindi hamak na mas matanda pa sa kanya, nakuhanan noon pang dekada 50. Katatapos lang halos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Baka pwede makita natin kung ano pa yung mga loob nito. Makalipas ang 17 taon, si Jun nakahanap na ng paraan para maisakatuparan ang kanyang misyon. Ano ang mga sikretong ikukwento ng mga lumang rolyo ng film? Natuwa ako at nangilabot ako para akong nakasakay sa isang spaceship na may time machine at binalik ako sa panahon na yon. Noon pa man, nasa puso na raw ni Jun ang pelikula. May dati akong production designer, so nagka-interest ako sa mga lumang gamit. Ako po si Bayaw Jun Sabayton, ang OG tito mong walang kupas. Sa pagpasok niya sa industriya, isang tao raw ang firme sa kanyang nakasuporta, ang kanyang lola Ingay. Pero hindi raw talaga niya ito kadugo. Lola ng dati niyang matalik na kaibigan. Naging close kami, madalas kami nagkukwentuhan. At dahil likas ang hilig ni Jun sa paggawa ng pelikula, sa kanya na rin daw ipinagkatiwala ni Lola Ingay ang pinakatatagong yaman ng pamilya ng matanda, mga lumang 8mm films na mahigit 70 taon na ngayon ang tanda. Ang mga 8mm film, bala o film na inilalagay noon sa mga lumang video camera para makapag-record ng video. Ito yung mga panahon na wala pang TikTok, wala pang Instagram. So ito yung ginagamit ng mga tao. Ang Super 8 ay ginagamit yan for home movies. Nung panahon na yon, dito sa Pilipinas, nagtayo ang Kodak ng processing laboratory. Baka pwede makita natin kung ano pa yung mga loob nito. Ito na lang yung natitirang kayamanan na meron ako. Pero hindi ito magiging madali. Para kasi maproseso ang mga imaheng nakuhanan sa video, kailangan muna itong isalang sa film projector na compatible sa 8mm format. May kaibigan ako na mahilig sa 16mm at 8mm. Nilapitan ko, sira na yung kanyang 8mm. Dagdag balakid, phase out na ang naturang projector. Kaya suntok sa buwan kung mapapanood pa ang laman ng mga lumang rolyo. Noong 1985, nag-announce ang Kodak na magsasara yung processing laboratory nila. Ito ay isang home movies 10 years after World War II sa Pilipinas. Hanggang nitong 2023, nadiskubre ni Jun na meron na palang teknolohiya para maproseso ang mga 8mm film kahit walang film projector. Naglabas yung Kodak ulit ng bagong Super 8 at 8mm na film digitizer na pwede mo na siyang i-digitize ulit. Nakabili ako ng film digitizer, so doon ko ulit sinimula. Nakalagay lang siya sa isang kahon at hindi nangamoy na suka. Na-preserve pa rin siya. Ang lumang film rolls agad isinalang ni Jun sa digitizer. Sinama ko na rin yung parang alikabok. Kahit yung mga silverfish, sige, digitize natin yan. Hanggang sa si Jun, parang nag-time travel sa dekada 50. Natuwa ako at nangilabot ako para akong nakasakay sa isang spaceship na may time machine at binalik ako sa panahon na yon. Sa mga naiintriga dyan kung ano ang nakuhanan, heto, ipapakita na ni Jun. Nakuhanan dito ang Manila Bay na nung panahong yon, malinis pang napagsuswimingan. Pwede pang maligo sa dagat ng Tondo nung time na yon. May eksena rin silang kuha sa lumang airport ng Maynila.
Ang video namang ito, nakuha taong 1956, kuha sa isang resort sa Pansol, Laguna, taon kung kailan nag-outing ang pamilya ni Lola Ingay. Makikita mo doon yung architectural structure, yung fashion, anong itsura dati ng Pansol, anong itsura dati ng Baguio. Ano itsura ng Antipolo. Ang ganda ng mga damit. Ang ganda ng paligid. Parang binalik ako sa panahon na yun. No? Pero ang nagpakilabot kay June nung nasilip niya ang kanyang Lola Ingay nung bata pa ito. Nariyang dumalo sa isang prosesyon sa Antipolo. Si Lola Ingay po. Aktibo sila. Makikita mo yung mga religious groups, no? So, nagmimisa, nagpoprosesyon. Pakiramdam ni June, kasama rin siya sa mga nakiparty sa birthday ng kanyang Lola Ingay. Napaka-interesting nung nakita ko siya, nang ilabot ako. Pero si June nanghihinayang. Ang tao kasing pinakagusto niyang makapanood sana ng mga na-restore niyang video, si Lola Ingay. Pumanaw noon pang taong 2012. Kahit paano ay na-fulfill ko yung promise ko sa kanya. Sayang lang hindi nakita ni Lola Ingay. Bilang pag-alala sa pangako niya kay Lola Ingay, nitong Biyernes, binuksan ni June ang isang exhibit kung saan maaaring mapanood ng publiko ang mga na-restore niyang video. Itong exhibition ko na ito ay pagpupugay din doon kay Lola Ingay at saka pagpupugay doon sa mga imahe. Bukod sa mga nauna ng rolyo na ipinakita ni June sa aming team, may mga natira pa raw na film rolls na hindi pa niya naisasalang sa projector at maging siya mismo hindi pa nakikita ang mga ito. At ito ang mga kuha na unang beses nilang mapapanood makalipas ang mahigit kalahating siglo. Kuha ng isang religious procession na ginanap sa baba ng bundok. Makikita rin sa footage ang mga madre at isang pare habang nagdaraos ng misa sa tuktok ng isang bundok. Mula 2008, no, masaya ako na naipakita nitong archive na to, no, sa publiko. Kahit ako, naiiyak ako sa footage na ang ganda no? Meron palang ganong isang bahagi ng lipunan natin. Nakilala ng aming team ang apo ni Lola Ingay, si Robbie. Bata ako, naalala ko may cabinet kami sa bahay na puro films lang yan. Nakastock na lang siya dun eh. From time to time, piniplay namin yun eh. Meron sa bahay projector, tapos tatapat lang namin sa wall yun, then manonood kami. 80s pa ako huli nakapanood nitong film na to eh. As in, bata pa talaga. Kaya ipinapanood ng aming team ang mga digitized version ng mga rolyo ng kanyang Lola Ingay. Sir, may nakikilala ba kayo din sa mga tao? Yung isa kilala ko. Sino po? Eh, yung kapatid ni Lola Ingay. Yung mga baby, hindi ko alam kung sino sa mga tita ko or mami ko, hindi ko sure. For June, thank you sa pag-restore and thank you sa pag-reach out sa amin para mapakita sa amin. Medyo nostalgic para sa akin. Natutuwa tayo, no, na binabalikan natin yung mga archival na mga pelikula, mga picture, mga libro, no. Kasi ito yung gabay natin para dun sa kinabukasan. Kung wala kasing mag-aalaga sa ating mga alaala, mawawala rin yung ugat ng ating mga kwento. Mahalaga ito, importante ito, para malaman natin kung saan tayo nanggaling. Sa panahong instant na lang ang pagkuha ng litrato at video, nakamamangha pa ring balikan ang mga sandaling nakunan sa lente ng kahapon. Maaring hindi singlinaw ng kuha ngayon, pero ang emosyon, halakhak at mga alaalang dala nito,
wala pa ring kupas sa paglipas ng panahon dahil sa bawat lumang pelikula at larawan, immortal na nakaimprenta ang mga kwento't alaala ng ating nakaraan. Salamat po. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.